So, ano nga ba yung kailangan yung ihanda bago kayo mag-apply sa Taiwan at para dire-diretso yung pag-process ng inyong visa at walang compliance na nangyayari. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga kailangan gawin, kailangan ihanda para walang compliance kay TECO, panoorin niyo yung video na ito hanggang sa matapos. So, ganito na yung nangyari sa akin. So, nag-file na kami ng mga documents na ko. So, ang nangyari, may compliance pala ako sa marriage certificate at birth certificate ko. Pero hindi sa pangalan ko, sa parents ko, specifically sa mother ko. Kasi dun sa birth certificate ko, sa LCR at sa BSA, name ng mama ko, meron siyang middle name. So, pagdating dun sa marriage certificate namin, wala po siyang middle initial. So, yung pangalan niya lang talaga, na-omit yung middle initial niya, na letter B. So, yun. Biglang gumungo yung mundo ko. Hindi naman. So, pero disappointed ako kasi yun na lang eh. Yun na yung pinaka-last step para makapag-flight. Pero walang magagawa eh. Kasi kailangan pa rin kailangan natin i-comply kung ano yung hinihingi nila. So, pag ganun nga, pag okay na naman yung sinubmit mo for compliance, so, magiging okay din ang lahat. Magbibigyan din kayo ng working visa. So, upon documentation naman, naitanong na din naman yun sa akin, bakit walang middle initial sa MC ko. Pero sabi nila, tingnan muna natin kung ano yung sasabihin ni TECO. Kung ano yung ipapagawa niya or ipapakomplay niya sa inyo. So, ayun nga, to begin with the process, pumunta ako sa aming LCR kung saan ipinanganak yung mother ko at doon ko inayos yung papel niya. So, pag naayos na din yung papel na yon, hingi ka lang ng certification na nagpapatunay na on process na nga yung pag-ayos ng papel ng birth certificate ng mother mo. At before mo naman maayos yun, hihingin ka nila ng mga supplemental documents like birth certificate ni mother mo, baptismal certificate, kung patay na naman yung death certificate, at mga valid IDs din. And then may babayaran din ata sila, hindi ko alam kung magkano. And then after nga nun, after ko nang ma-file yung supplemental report, pumunta naman ako dun sa lugar namin kung saan kami kinasal at dun ko naman inayos yung marriage certificate ko. Kasi dun yung may omitted na middle initial ng mother ko. So, kailangan ko siyang maayos. So, yung pag-process nga pala nito, 6 months to 1 year, sabi niya. So, syempre, hindi naman natin aantayin yung 6 months bago tayo makapag-fly papuntang Taiwan, makapagtrabaho. So, manghihingi lang tayo din ng certification na nagpapatunay na i-file nga natin yung pag-aayos ng marriage certificate ko o namin. So, after naman yan, ipapadala natin kay TECO or ipapakita natin kung okay na yun, mag-stamp na for visa stamping na yung visa natin, working visa. So, for the meantime, kakapasa ko pa lang nung certification na nag-file ako for supplemental report. Sinend ko pa lang sa DMW via LBC. So, sana hopefully ma-receive na nila ngayong week and then maayos na din yung visa namin. Kasi 4 kami nagkaroon ng compliance. 3 pala. So, mag-update ako sa inyo guys kung okay na yung visa ko for visa stamping na siya.
yung final ko na supplemental report is okay na naman. I'll update you guys kung mabibisahan na ba ako. Hopefully, sana. Yun lang muna sa ngayon at marami pa akong gustong i-vlog para makatulong din sa ibang mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung ginawa ko, ano yung proseso. Please do like and subscribe to my channel po kung bago pa lang po kayo para updated kayo sa mga bago kong video.